Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang gabi. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at nandito ka. Kahit maulan, ang lakas ng ulan sa labas, salamat at nandito ka. Sagutin mo, syempre may pakain. Siyempre, kasama natin ngayon si Father Casey. Si Father Casey ay isang pari ng Diocese of Malolos na naka-assign sa Bethlehem House of Bread. Siya lamang ang nagbibigay sa atin ng pagkain tuwing first Thursday of the month. Palakpakan na muna natin si Father Casey. Father, salamat. Yung komunidad ni Father Casey, nag-aalaga ng mga bata na kapuspalad. At yung sobra nila, naaambunan. Tignan nyo, hanggang ermita. Hindi lang ambon, ulan. Ulan na para sa atin yun. Salamat, Father. At yung ibang inyo resources ay nababahaginan. Ito po ang aming mga bata. Isip bata. Papasalamat tayo kay Father. Kaya yung matatanggap na pagkain, huwag sasayangin. Okay? May mga taong nagtutulong-tulong para tayo ay kahit papano mayroong mapagsaluhan. Ano po? Sige, punta na tayo sa ating pagninilay sa araw o sa gabing ito. Nitong mga nakaraang araw, si Jesus ay sumailalim sa iba't ibang mga tanong mula sa iba't ibang mga tao. Mula Lunes hanggang kahapon, Miyerkules, iba't ibang tanong ang tinanggap ni Jesus mula sa iba't ibang mga tao. Ang mga tanong nila, hindi para makaalam o hindi para matuto,
Diba pag nagtatanong ka, ibig sabihin wala kang alam? Gusto mong matuto? Tama ba? Yung mga nagtanong kay Jesus, hindi para makaalam, kundi para siluin siya, kundi para subukin siya. Tignan kung yung nalalaman ba ni Jesus ay tama o mali. Kasi kapag mali ang sagot ni Jesus, huhulihin siya. Tignan mo, no? Ganyan kung magtanong ang mga tao. At ngayong gabi, sa ating ebanghelyong narinig, meron na namang nagtanong kay Jesus. Ngunit, hindi gaya ng mga naunang nagtanong kay Jesus. Ang tanong ngayon kay Jesus ay mula sa isang eskriba. Kung noona, sinusubok siya, ngayon, yung tanong ng eskriba ay tanong na may senseridad. Ang mga eskriba noong panahon ni Jesus ay mga tagasulat ng batas. No? Sa madaling salita, para mas madali nating maunawaan, ang mga eskriba, tagasulat ng batas. Sila ay galing sa mga may pinag-aralan na uri ng tao. No? Meron nito. Nakapagtapos, inaral nila ang batas ng Diyos. Kaya nakakasulat sila ng batas. Kaya malawak ang kanilang kaalaman tungkol sa batas. At ang tanong nila ay tungkol sa batas ng Diyos. Parang nakakalito, no? Kala ko ba, Father, marunong? Kala ko ba nakapagtapos? Bakit nagtatanong tungkol sa batas? Ganun naman talaga. Hindi naman lahat ng matalino alam mo. Di ba? Hindi kahit na matagal ka na dyan, alam mo ng lahat. Kaya nga, sincere naman yung tanong niya eh. Hindi siya nanunubok, gaya ng ilang matatalino. Hindi siya nang sisilo, gaya ng mga Pariseo, mga matatanda ng simbahan. Hindi. Sincero ang tanong niya. At ang tanong ng eskriba, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng mga utos? Alam kasi ng mga eskriba na mayroong 613 na batas. Ilan ngang batas meron? Yan, very good. Gising pa sila. 613 na batas. At alam nyo, madalas ang tinatanong, alin sa mga ito ang una? Nung panahon kasi ni Jesus, yung mga maaalam sa batas, sinusunod bawat letra at kinakabisa ang batas. Imagine mo, 613 kabisado nilang batas. Tayo, 10 utos. Hirap na hirap pang kabisaduhin, hindi ba? Ito, 613. At ang tanong sa kanya, alin po doon? Ang una, pinakamahalaga, pinakauna sa lahat. Alam niyo po, bihira si Jesus sumagot ng diretso sa mga tanong. Kasi nga, yung ibang tanong sa kanya, sinusubok siya. Yung ibang tanong sa kanya, sinisilo siya. Kaya kapag ganon, hindi niya pinapansin. Hindi niya sinasagot. At ang maganda kay Jesus, alam niya kung kailan siya sinusubok. Alam niya kung kailan sincero ang tao. Kaya mag-ingat ka, ha? Kung ikaw ay may masamang balak, alam ni Jesus yan. Kung ikaw ay may iniisip na iba o masama, alam ni Jesus yan. Kaya nga, sinagot niya ng diretso ang tanong ng eskriba dahil naramdaman niya na sincero ang tanong ng eskriba. Dalawa ang naging sagot ni Jesus. Ang sabi niya, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ang unang batas, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso,
ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa pagbibigay ni Jesus ng 2 utos na ito, nais niyang ipakita na hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo lang ang Diyos at hindi mo mahal ang iyong kapwa. At hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo lang ang iyong kapwa na hindi ka nagmamahal sa Diyos. Kaya nga, ang pagsunod sa 2 utos na ito, ibig sabihin, tinutupad mo na ang 613 na batas ng Diyos. Ang galing, no? 2 utos lang ang susundin mo at buong batas ng Diyos ang tinutupad mo. Ano nga yung 2 utos? Ano yung una? Ibigin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Pangalawa, ibigin ang iyong kapwa gaya ng... Galing talaga. May extra rice to mamaya, kuya. Ang gagaling eh. At nang makita ni Jesus na ganyan, matalino ang naging sagot ng eskriba, sabi niya, malapit ka na. Malapit ka ng pagharian ng Diyos. Malapit ka na sa paghahari ng Diyos. Malapit pero hindi pa. Malapit pero wala pa. Dahil nauunawaan lang nila ang kautusan, ngunit dapat itong maisabuhay. Ang makaunawa ay isang hakbang sa kaalaman. Ngunit ang maisabuhay, ang nalalaman, ay unang hakbang sa karunungan. Kaya hindi ibig sabihin na nauunawaan ng eskriba, siya ay maliligtas. Hanggat hindi niya na isa sa buhay ang kanyang nalalamang batas, hindi siya maliligtas. Kaya nga ang kaligtasan ay hindi matatamo sa pag-alam sa batas ng Diyos, kundi sa pagsasabuhay sa batas ng Diyos. Hindi ibig sabihin, alam mo na masama ang magnakaw, ligtas ka na. Kailangan hindi ka nagnanakaw. Okay ba yon? Hindi ibig sabihin na alam mo ang tama o mali, ligtas ka na. Dapat ginagawa mo kung ano ang tama at iniiwasan ang mali. Ngayong araw na ito, tayo po ay nagnonobena sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. 9 na araw na ng ating pagnonobena. Yung pag-ibig ni Jesus, hindi ibig sabihin nasa isip, nasasabi, o nararamdaman. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi lang nasa isip, hindi lang nararamdaman, hindi lang sinasabi, kundi na isa sa buhay at na ipapakita sa buhay. Ganyan yung pag-ibig. Kaya yung pag-ibig, huwag mong kinikimkim. I-express mo, ipahayag mo, ipakita mo. Yeah, maraming mga mag-asawa naghihiwalay kasi hindi na ipinapakita ang pag-ibig. Father, alam niya na yon. Ay hindi, ipakita mo. Lambingin mo naman kasi. Pagluto mo, sabihin mo, iparamdam mo, ipakita mo. Yan ang tunay na pag-ibig. Gaya ng pag-ibig ni Jesus
Hindi lang sinasabi, kundi naipakita at naiparamdam sa pamamagitan ng pagbigay niya ng kanyang sariling buhay. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi lang nasa isip, hindi lang nasa puso, sinasabuhay at nararamdaman sa buhay. Mga kapatid, tandaan, ang makaunawa ay simula ng kaalaman. Ngunit ang maisabuhay, ang nalalaman, ay simula ng karunungan. Amen? Amen.